Wala na raw magagawa ang Pilipinas sa pagtatayo ng China ng struktura sa Panatag o Scarborough Shoal ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang Amerika nga raw, hindi rin napigilan ng China sa kanilang aksyon sa South China Sea. Balita hatid ni Dano Tingkungko. Maayong hapon, can you sit down? Unang beses itong sinabi ni Pangulong Duterte sa Davao International Airport bago tumulak ng Myanmar. Well, we cannot stop China from doing his thing. Hindi nga na para ng Amerikano. At pagdating ni Pangulong Duterte dito sa Naypyidaw sa Myanmar, kung saan una sa agenda niya ang pagkumusta sa Filipino community na nanggaling pa ng Mandalay at Yangon, muli niya itong binanggit. Ngayon, pumunta akong China. I said, I come here in peace. I do not intend to impose the arbitrary ruling of the China-West Philippine Sea. But I would like to tell you now that during my term, there will be a time where I have to confront you about this paper, the arbitrary ruling. It will not go beyond the four corners of this document. Now, kung ang China magkuha na sila ng mga oil, mga uranium, or kalabitin ko siya, ako mo rin may-ari niyan. You claim it by historical right, by judgment, I won, and it's mine, but I will not insist on sovereignty or anything like that. It is not within our territorial waters. Kumbaga ano ka, subdivision ka, in the family of nations, binigyan ka ng sarili mong peace fund, pero outside of your bakod yan. Siningil pa ni Duterte ang Amerika sa usapin ng West Philippine Sea. Tanong ng Pangulo kung may kakayahan daw ang Amerika na makita ang pagtatayo sa Scarborough Shoal at sinusuportahan ng Amerika ang posisyon ng Pilipinas, bakit hindi raw ito namagitan para sa atin? Sabi ko ngayon sa Amerika, bakit hindi mo pinuntahan doon? Ikaw lang may kakayanan eh. Ikaw lang yung may maraming eroplano. Sabi pa ng Pangulo dahil sa pansamantalang pagsasantabi sa usapin ng West Philippine Sea, gumanda ang ugnayang pang-ekonomiya natin sa China. Nakalibre pa nga raw tayo ng 2 tulay na planong itayo ng China sa Metro Manila. Ngayon, ang pineapple, noon binara nila sa quarantine because doon tayo nakadikit sa Amerika. Lahat ng pineapple walang kita. Sirado. Ngayon, kulang. 100% increase sa pineapple importation. Padala na lang ninyo, kami na ang mag-qualify para sa quality. Hindi naman daw nangangahulugang isinusuko na ng Pilipinas ang Scarborough. Hindi nga lang daw natin kayang gawin ito ngayong mahina pa ang ating kapasidad militar. Kasi di natin kaya ang China. And it will be a massacre. I will have to confront you about the arbitrary ruling. And that would be maybe during the time when you begin to extract minerals. It is not within our territorial waters. But what we are trying to achieve is that we are also recognized to own the entitlements. Ang nakuha lang dyan is the economic zone. Usapin sa teritoryo ng Pilipinas ang supplemental impeachment complaint na planong ihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Duterte. Tugon niya dito. Ano bang ginawa nila? Yung grupo nila. What have you done to the country? Nothing. Except to make noise. Ano bang pinagyayabang ninyo na you had your chance to show your bravery? Do not with me. Nandito sa Myanmar ang Pangulo para sa 2 araw na official visit. Nakatakda siya makipagkita kay Myanmar President U Tin-jo, ang unang sibilyang Pangulo ng Myanmar sa loob ng 5 dekada. Makikipagkita rin siya kay State Councilor at Nobel Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi para pag-usapan ng regional cooperation. Gayon din ang pulong kay Myanmar Commander-in-Chief Senior General Min Aung Hlaing para pag-usapan ng pagpapalalim ng bilateral defense cooperation ng 2 bansa. Bukod sa bilateral cooperation, isa sa mga sentro ng official visit ni Pangulong Duterte dito sa Myanmar ang paglagda ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng mga gobyerno ng Pilipinas at Myanmar kaugnay ng food security. Ayon sa Embahada ng Pilipinas dito sa Myanmar at ayon na rin sa datos ng National Statistics Authority, isa sa mga pangunahing ini-import ng Pilipinas mula Myanmar ay agricultural products tulad ng bigas. Sabi ng Pangulo kung siya raw ang tatanungin, ayaw na raw niyang bumiyahe pero kailangan daw niya itong gawin bilang tayo ang ASEAN Chair ngayong taon. Ayaw ko na mag-travel kasi tanda na ako. Talagang
Tutulog na yung iba dyan. Kung ganong edad, hindi na kami pwede yung ganong travel. Ako rin, 72 na ako this month. Ayaw na, but I have to do the rounds because it is needed. Dano Tingko, GMA News.